Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News hatid sa inyo ng Office of the Vice President. Libo-libong katao ang dumalo sa ginanap na pagtitipon sa Davao City bilang selebrasyon sa ika-80 taon na kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 28. Mas kilalanin natin si Rodrigo Duterte sa ulat ni Jera Gomez. Happy birthday to you. Malawakang pagtitipon ang isinagawa sa Davao City kaugnay sa selebrasyon ng ika-80 taong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tinatayang pumalo sa mahigit 300,000 katao ang nakiisa sa pagtitipon na inilunsad sa Rojas Avenue. Suot-suot ng mga taga-suporta ang mga puti at berdeng damit na may printa pang mukha ng dating Pangulo. Ang iba ay may dalang mga tarpaulin. Sabay-sabay din na nagsindi ng kandila ang mga dumalo. Tumatak din sa mga Davaoenyo ang pagpapalipad ng drone. Philippine flag, mukha ng dating Pangulo at ang panawagan na pauwiin na siya sa Pilipinas ang ilan sa naging tampok sa drone show. Si Rodrigo Duterte, o mas kilala sa tawag na Tatay Digong sa karamihan, ay naglingkod bilang punong ehekutibo sa Davao City sa loob ng 7 termino o simulan 1988 hanggang 1998. Naging representante rin ito ng unang distrito sa Kongreso noong 1998 hanggang 2001. At naging alkalde muli noong 2001 hanggang 2010 at 2013 hanggang 2015. 2016 naman nang nahalal siya bilang kauna-unahang taga Mindanao na naging pangulo sa bansa. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naitatag noong 2002 ang pinakaunang Central 911 sa buong Pilipinas na binubuo ng emergency calls and answering point and dispatch, emergency medical services, urban search and rescue, fire auxiliary services, at K9 unit. At noong namuno bilang Pangulo, itinatag din niya ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Layunin nito na magtatag ng epektibong mekanismo at istruktura para sa pagpapatupad ng whole-of-nation approach sa pagtaguyod ng inklusibo at kapayapaan sa bansa. Ang legasiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ipinagpatuloy ng kanyang anak na si Inday Sara Duterte. Maliban sa modernisasyon ng Davao City Central 911, tinutukan din ni Inday Sara ang pagsugpo sa insurhensiya bilang co-vice chairperson ng NTF-ELCAC. Naging magkatuwang din ang Office of the Vice President at ang dating Pangulo sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan na Pilipino. Noong nakaraang taon, matatanda ang personal na nakiramay si FPRRD sa mga pamilyang naulila ng 20 individual na nasawi sa nangyaring landslide sa Barangay Sampaloc sa Talisay, Batangas sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Christine. Kasama ang mga kinatawan ng OVP Special Project Division at Public Assistance Division, nag-abot ng burial assistance si FPRRD sa mga apektado. Kasabay naman ng dating Pangulo ang OVP Disaster Operations Center sa mga inilunsad na relief operations sa iba't ibang evacuation center sa Talisay at Laure, Batangas. Jera Gomez, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Inorganisa na birthday celebration ng mga OFW sa The Hague sa Netherlands para kay FPRRD. Personal na dinaluhan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ilan pa sa mga pagtitipon na inilunsada para sa kaarawan ng dating Pangulo, muli nating balikan. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang na mga ulat at impormasyon. Maraming salamat.